Dumating na po yung order nating regulator at sasalpak ko na po yung bago nating Taiwan regulator. Dahil China lang po kasi yung nakalagay. Yan na po muna ang isasalpak ko sa ngayon kasi wala pa yung suppressor niya. Yung suppressor kasi nito ay na-order ko pa lang. Tsaka yung scope, temporary pa lang po yan. Galing po yan sa aking escopeta. Tingnan natin itong bagong regulator. Taiwan made regulator. Yan po siya. Ganda siya. Pero kailangan tanggalin itong pin. Kasi walang tutukod dito sa may loob ng receiver niya. Walang tutukod dito kasi open po siya na malaki yung plenum yan. Through and through po yan. So, kailangan nating baklasin mo muna itong ating bagong regulator para tanggalin yung pin lang. Bagong-bago talaga sin. Maganit pa siya mga idol. So, tanggalin na natin yung pin niya. Malayong malayo sa China mga idol. Talagang Taiwan na Taiwan siya. Kulay itim. Yung China kasi na ganito, yung mga plates niya na chrome type. Kaya balik natin ulit. Yan lang siya mga idol. Ito na yung pin niya. Tanggal na natin. Tanggalin na natin itong tank niya. Sama itong regulator niya.
So ito, China lang kasi ito. Ito yung dating nakalagay sa aking escopeta. Nasa 1,000 to 1,100 output ito. Kaya ako nagpalit nito kasi itong Taiwan kasi ito kasi in China. Palagi kasing sumisingaw dito sa may fitting niya. Kaya bumili ulit ako ng panibagong Taiwan na regulator. Kaya masusubukan natin mamaya kung ilan yung kung kaya niyang abutin talaga yung 1.8 na output gauge. Kaya sapak na natin. Huwag kalimutang maglagay ng silicone oil sa bago nating regulator. Ito. Silicone oil. Tamang higpit lang ito. Bali may kasama pala siyang o-ring, mga idol. Ito na lang ang ilalagay natin. Ito sa may dito sa may puntang receiver niya. Okay. Bigyan ulit natin ng silicone oil para sure na walang leak. Okay, install na natin siya. Kung medyo nabitin yung pihit niya, mga idol. Ito dapat nandito. Dito siya. Tapat siya dito. Well, anyway, okay lang naman yan. Ang importante yung output niya. Tapos walang leak. Babalik ko na tong lock niya. Okay. Lilig test na yan. Tapos para matignan na rin kung magwa 1.8 nga ba siya sa PCP natin. Nakargaan ko na po siya ng hangin. At ang laman ng kanyang tank ay nasa 2,500 sa kanyang input. At ang kanyang output naman ay output nito ay
Ayun, nasa 1,800. I-leak test ko siya, wala namang leaks. So, hindi nga lang siya naka-align. Dapat to sa kabila eh. Dito siya dapat. Well, anyway, okay lang yan. At least wala naman siyang leak. Ito next na papalitan tong scope. Then yung kanyang suppressor. Ito na-remedyo ko lang to. Galing to sa aking iskopeta. Yan na muna. Para magamit for hunting. Ito retractable bat. Tapos ito pala tong barrel nito ay bronze siya. Coated lang siya ng chrome. Bali 12 grooves. Pakikinisin niya lang to pakikinisin na lang to sa loob, ipapolish kasi mukhang magaspang sa loob kasi hindi naman to branded na barrel. Kaya okay na rin siguro to for hunting, basta i-recondition lang tong barrel. Konting polish lang yan sa loob. Di bali matibay naman siya. Hanggang dito na muli mga hunter, mga idol. Abangan nyo pa yung next vlog natin about po sa kanyang accuracy test para magamit muna for hunting temporary. Maraming salamat po.